Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Passenger. Ngunit bago natin ito simulan ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Paki-like naman ang videong ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang automatic spaceship na kung tawagin ay Starship Avalon. Patungo ito sa Colony World of Homestead. Napakalaki ng spaceship. Sa loob nito ay may 258 na maintenance crew at 5,000 pasahero. Ang biyahe papunta sa Homestead ay aabuti ng 120 years, kaya ang lahat ng tao sa spaceship ay pinatulog sa loob ng sleeping machine unit o tinatawag na hibernation. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, may tumamang asteroid sa harapan ng nasabing spaceship. Nasira ang ibang parte nito pero mabuti na lang at nag-automatic repair ang system. Malakas ang pagtama ng asteroid sa spaceship, kaya naman ang isa sa mga sleeping machine ay nasira. Dahil sa pagkasira nito, nagising ang isa sa mga maintenance crew na si Hunter Ford nang wala sa oras. Nagsalita naman ang AI computer system na malapit na daw sila sa Homestead. Nang marinig ito ni Hunter, pumunta ito sa kwarto upang maligo at magpalit ng damit. Excited pa ito dahil ayon sa AI computer system, meron daw meeting ang maintenance crew. Ngunit, pagpunta niya sa meeting room, tahimik at walang tao. Nagtaka si Hunter at kinabahan. Kaya tumakbo siya upang libutin ang spaceship, ngunit, wala talaga siyang makitang ibang tao. Tinanong niya ang AI computer system kung nasaan ang mga crew. Tinuro naman ito kung saan matatagpuan ang mga ito. Laking gulat niya nang makita ang mga ito sa kwarto, dahil ang lahat ay natutulog pa. Tinanong niya ulit ang AI computer system kung gaano pa katagal ang biyahe papunta sa Homestead. Sinabi ng AI computer, na 90 years pa ang travel time bago ito makarating. Nagulat si Hunter sa kanyang narinig, dahil mamamatay na pala siya bago pa man makarating sa kanilang destinasyon. Dahil magulo ang kanyang isip, kaya't nagpunta siya ng bar upang mag-inom. Sa bar, masaya siyang malaman na may tao doon. Nakita niya ang isang bartender na si Arthur. Sinabi niya dito na meron silang problema, dahil napaaga ang kanilang gising. Ngunit ito palang si Arthur ay isang AI robot na nakaprogram upang magsilbi bilang bartender. Sa bar nagkwentuhan silang dalawa hanggang sa malibang at makaramdam ng antok si Hunter. Pagkagising niya kinabukasan, pinag-aralan niya ang sleeping machine. Sinubukan niya itong ayusin, ngunit sa kasamaang palad, muntik pa siyang makulong sa loob nito. Pumunta siya sa operating system ng spaceship. Nakita niya na meron itong pintuan na napakatibay kaya sinubukan niyang sirain ito. Ilang sandali pa ay nag-malfunction ang system dahil sa kanyang ginagawa, kaya't tinigilan niya na rin ito. Pumunta muli siya sa bar upang manghingi ng payo kay Arthur. Sinabi naman ni Arthur na wag niyang ipilit ang mga bagay na hindi niya kontrolado. Sinabi rin ni Arthur na mag-focus na lang siya sa iba pang mga bagay na dapat niyang gawin ng mag-isa. Dahil sa mga sinabi ni Arthur, sinubukan ni Hunter na libangin ang sarili na mag-isa. Lumipas ang mga araw at buwan, nagawa niyang mamuhay sa loob ng 1 taon. Ngunit, may mga araw na dinadalaw pa rin siya ng kalungkutan, at hindi na siya masaya sa kanyang mga ginagawa. Ilang araw pa ang lumipas, habang umiinom si Hunter ng emperador, dahil sa kanyang labis na kalungkutan, bigla niyang binato ang bote ng alak at pagkatapos ay pumasok sa isang kwarto. At doon nakita niya ang pinaglalagyan ng spacesuit. Nilapitan niya ito at kinausap para man lang mabawasan ang kanyang kalungkutan. Dahil gusto niyang makalimot at sa tindi ng lungkot na nararamdaman niya, sinuot niya na lang ang spacesuit para lumabas ng spaceship. Sa labas, habang kanyang pinagmamasdan ang kalawakan, lalo lamang siyang nakaramdam ng kalungkutan, kaya bumalik siya sa loob at muling lumabas ng walang suot na spacesuit para magpakamatay. Subalit, nakaramdam siya ng takot kaya't tumakbo siya pabalik sa sleeping room. Sa kanyang pagmamadali, natapakan niya ang bote na kanyang binato kanina, dahilan para siya ay madulas. Nang tumayo si Hunter, napansin niya ang isang babae sa sleeping machine. Nabighani ito sa ganda ng babae kaya agad niyang hinanap ang files nito. Sa kanyang pag-iimbestiga, nalaman niya na ang pangalan ng babae ay si Miles Peterson. Nalaman niya rin na isa itong manunulat at reporter. At habang pinapanood niya ang video tungkol kay Miles, lalo siyang nabighani dito. Nang hinayang naman si Hunter sa kanyang nararamdaman dahil kung kailan natagpuan niya na ang babaeng gusto niyang makasama ay hindi naman sila magkikita nito dahil 90 years ang aantayin bago pa ito magising. Maya-maya pa ay tinignan niya ang manual ng sleeping machine.
Naisipan niyang sirain ang sleeping machine ni Miles para magising din agad ito. Tinanong niya muna si Arthur kung ano ang masasabi nito sa binabalak niyang masama. Sinabi naman ni Arthur na wala siyang maisasagot sa tanong nito, dahil wala naman daw siyang pakiramdam. Nagdadalawang isip siya sa gusto niyang gawin kaya pabalik-balik siya sa sleeping machine ni Miles. Hindi nagtagal ay ipinagpatuloy ni Hunter ang masama niyang balak. Sinira niya ang sleeping machine nito, dahilan upang mag-malfunction ang system nito at magising nang wala sa oras. Pagkagising ni Miles, kinausap siya ng AI computer system. Si Hunter naman ay tumakbo palabas ng sleeping room dala ang mga kagamitan. Balak niyang wag munang lapitan ito, upang hindi mahalata na sinira niya ang sleeping machine nito. Ilang sandali ang lumipas, tuluyan ang nagpakita si Hunter kay Miles. Sinabi niya dito na nasira din ang sleeping machine nito kagaya ng sa kanya. Sinabi din niya na 89 years pa bago sila makarating sa homestead at 1 taon na ang nakalipas simula nang magising siya. Si Miles naman ay humanga kay Hunter, dahil nagawa nito na mabuhay ng 1 taon na walang kasama. Si Miles naman ay naguguluhan pa sa mga nangyayari, kaya sinabi niya kay Hunter na magpapahinga muna siya. 1 araw ang lumipas, naghanap ng paraan si Miles kung papaano sila makakatulog ulit. Lahat na ng bagay ay ginawa niya kagaya ng ginawa ni Hunter, ngunit hindi niya rin nagawang buksan ang operating system. Upang mawala ang kanyang stress ay naisipan ni Miles na tumakbo sa loob ng spaceship at mag-swimming muna. Ilang oras pa ang lumipas, tinanong ni Miles si Hunter kung bakit ito sumama sa spaceship. Sinabi naman nito na gusto niyang tumira ng 1 taon sa homestead, at pagkatapos ng 1 taon ay babalik din daw siya sa planetang Earth. Maya-maya pa pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinubukan nila na maglibang na dalawa para kahit papaano ay makalimutan nila ang kanilang problema. Kumain sila, naglaro, sumayaw, at nanood ng movie recap ni Agnes Project, at nakakwentuhan din nila si Arthur. Pero biglang naalala ulit ni Miles ang problema nila kaya nagpaalam muna siya at umalis. Pagkaalis ni Miles, sinabi ni Arthur kay Hunter na magaling siyang pumili ng gigisinging babae. Kinabukasan, inaya ni Hunter si Miles na kumain gamit ang isang robot. Sa puntong ito ay inumpisahan na ni Hunter na diskartehan si Miles at kinagabihan nga ay nagkita sila sa bar. Sa bar binigyan sila ni Arthur ng inuming nakalalasing, at sabay silang nag-dinner. Pagkatapos ay inaya ni Hunter si Miles na lumabas ng spaceship, at nang makalabas sila, labis naman na natuwa ito sa kanyang mga nakita, dahil ang unang date nila ay sa mismong kalawakan. Doon nagsimulang mapalapit sila sa isa't isa at nagumpisa na ang mainit na labanan, TikTok dito, TikTok doon, TikTok maghapon at magdamag. At simula noon lagi nang may nagtatalpakan sa loob ng spaceship. Ilang buwan pa ang makalipas, ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Miles. Pumunta rin sila sa bar ni Arthur para uminom ng alak. Sinabi nito na ang saya ng pagsasama nilang dalawa. Sumagot naman si Hunter at sinabi niya na masaya silang dalawa dahil tapat sila sa isa't isa at walang itinatagong sekreto. Pagkatapos ay nagpaalam sandali si Hunter na pupunta sa banyo. Si Arthur naman na isang robot, ay inakala na sinabi na ni Hunter kay Miles na sinadyang sirain nito ang sleeping machine niya, kaya naman nagkwento si Arthur kay Miles ng mga pinagdaanan ni Hunter bago siya nito gisingin. Si Miles naman ay nagulat sa sinabi ni Arthur, dahil hindi niya alam na si Hunter pala ang sumira ng sleeping machine niya. Pagbalik ni Hunter napansin niya si Miles na hindi maganda ang timpla na tila Tino Toyo na. Tinanong siya ni Miles kung totoo ba yung sinabi ni Arthur, at napilitan naman na ipagtapat ni Hunter ang buong katotohanan. Labis na nagalit si Miles, hindi makapaniwala sa nagawa ni Hunter. Sinubukang magpaliwanag ni Hunter, pero sinabi ni Miles na wala na silang dapat na pag-usapan at ayaw niya na itong makausap kahit kailan. Teka lang kaibigan, nasa exciting part na tayo ng kwento, hindi ka pa nagla-like, baka naman pa-like naman dyan. Samantala, pumunta naman si Hunter sa hallway para makapag-isip, kasi nung mga oras na yun ay plano niya na rin sanang mag-propose kay Miles. Pagbalik niya sa kwarto wala na doon ang mga gamit nito dahil nag-empake na ito papunta sa kabilang kwarto. Kinabukasan, sinubukang kausapin ni Hunter si Miles pero hindi siya nito pinapansin na para bang walang nakikita. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Miles kaya naisipan niya na magpapawis. Kaya pinuntahan niya si Hunter at pinagsasapak niya ito sa mukha hanggang sa pagpawisan.
At dahil sa ayaw makita ni Miles si Hunter ay ginamit ng lalaki ang speaker ng spaceship para magpaliwanag. Sinabi niya na magpapakamatay na sana siya nung mga araw na iyon bago niya makita si Miles. Inamin ni Hunter na mali ang kanyang ginawa, pero hindi daw yun sapat na dahilan para mandamay ng kapwa. Sumigaw naman si Miles ang pagalit, at sinabi niya na wala siyang pakialam sa kung anuman ang dahilan nito. Pagkatapos ng kanilang drama, napansin ni Hunter na parang may kakaiba sa system ng spaceship. Si Miles naman ng mga sandaling iyon ay pinapanood ang video ng kanyang mga kaibigan bago siya umalis ng Earth. Nawala na rin ang inis na nararamdaman niya kay Hunter, pagkatapos ay nakita niya pa ang puno na itinanim nito sa loob ng spaceship. Ilang oras pa ang lumipas, may nagsalita sa speaker ng spaceship, at ipinaalam na nasa hallway daw ito, kaya naman parehong tumakbo ang dalawa papunta sa hallway. At doon nakita nila ang isang lalaki na nagpakilalang John. Nagandahan ito sa punong itinanim ni Hunter. Inaya naman ni John ang dalawa na pumunta sa operating system, dahil ito pala ay isang operator kaya nabuksan nito nang walang kahirap-hirap ang kwarto. Tinignan ni John ang system ng spaceship kung bakit ito nagloko. Tiningnan niya rin ang sleeping machine ni Hunter at Miles at nalaman din ito na sinira ni Hunter ang sleeping machine ni Miles. Sinabi naman ni Miles na mamamatay tao si Hunter, dahil para na daw siyang pinatay nito dahil sa ginawa niya. Sumagot naman si John at sinabi na, kapag ang tao ay nasa bingit ng kamatayan hindi na ito nakakapag-isip ng tama, at kung ito naman ay nalulunod, ay kakapitan nito ang lahat ng pwedeng makapitan para lang mabuhay. Pagkakuha ni Hunter ng ibang mga parts ng sleeping machine, bigla naman nagpaalam si John dahil sumama bigla ang kanyang pakiramdam. Nang nasa banyo na si John, napaubo naman ito na may kasamang dugo. Ilang sandali pa, biglang nagluko ang gravity ng spaceship dahil malala na talaga ang sira nito, at pagkatapos ng mga nangyari ay nagkita-kita sila sa operating system. Sa loob ay nag-iisip sila ng plano kung paano aayusin ang spaceship. Samantala, si John naman ay humiga muna sa medical machine para suriin ang kanyang sarili. At doon ay napag-alaman nito na malala na pala ang kanyang karamdaman. Sinabi ni John sa dalawa na hindi na siya magtatagal. Bago magpaalam si John, sinabi niya sa dalawa na kailangan nilang ayusin ang spaceship, at kung hindi nila ito magagawa, tuluyang masisira ang spaceship at mamamatay sila kasama ang mga pasahero na natutulog. Wala namang sinayang na oras ang dalawa, kaya hinanap agad nila kung saan ba nagmumula ang problema. Nalaman nila na sa power supply pala ito nagmula. Pagbukas nila ng pinto, bigla silang hinigop palabas ng spaceship. Kumapit silang maigi upang hindi tuluyang mahigop palabas sa kalawakan. At dahil desperado silang makaligtas, ginawa nila ang lahat upang hindi tuluyang lamunin ng kalawakan. Nang makabalik sila sa loob ng spaceship, nalaman nila na may tumamang meteor kaya nagkaroon ng butas ang spaceship, at ang pinaka-problema ay ang power supply dahil tinamaan din ito ng meteor. Mabuti na lang at magaling mag-ayos ng mga sira si Hunter. Nagamit niya ang kanyang kaalaman sa fabrication kaya't madali nilang natakpan ang mga butas. Ngunit, simula pa lang ito ng kanilang kalbaryo. Dahil kailangan nilang buksan ang pintuan ng power supply, dahil maraming nuclear energy ang naipon sa loob at kailangan nila itong pakawalan. Ang problema, hindi nila mabuksan ang pintuan, kaya kinailangan ni Hunter na lumabas ng spaceship para doon niya buksan ang pinto mula sa labas. Si Miles naman ay naiwan sa loob dahil kailangan ng isang tao na magpapakawala ng nuclear power. Bago lumabas si Hunter napaiyak si Miles at sinabi niya na bumalik ito kagad. Nang nasa labas na si Hunter, kinailangan niya na manatili sa pinto, pero dahil wala na silang natitirang oras, nagdesisyon siya na pakawalan na ang nuclear power. Subalit ayaw ni Miles dahil alam niya na tatangayin palayo si Hunter, pero dahil wala naman silang pagpipilian kaya pinakawalan niya na ang nuclear power. Tumalsik palayo si Hunter sa kalawakan. Habang papalayo, tinawagan niya si Miles para magpaalam ngunit bigla namang tumakbo ito para tulungan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi umabot ang nakalagay na tali sa spacesuit ni Miles. Mabuti na lang at nahawakan niya ang tali ng spacesuit ni Hunter. Pagkatapos agad niya itong pinasok sa loob at dinala sa medical machine. At sa kabutihang palad, nagawa pa nitong mabuhay. Kinabukasan, sinabi ni Hunter kay Miles ang nalaman niya tungkol sa medical machine. Pwede pala silang patulugin ito pero kailangang may mag-ooperate sa labas. Kaya naman isa lang sa kanila ang pwedeng matulog. Nagdesisyon si Hunter na si Miles ang dapat na matulog sa medical machine.
Pero dahil sobrang lalim na nang nararamdaman ni Miles kay Hunter, sinabi nito na magsama na lang sila habang nabubuhay, at simula noon ay lagi na ulit may nagtatalpakan sa loob ng spaceship. 88 years ang lumipas, nakarating ng ligtas ang Starship Avalon sa homestead pagkagising ng mga pasahero at mga maintenance crew, nakita nila ang isang malaking puno, mga gulay, at mga damo, at wala rin silang kamalay-malay na muntik na silang mamatay lahat. Naririnig din nila ang boses ni Miles sa speaker ng spaceship, na ikinukwento ang kanilang naging buhay ni Hunter sa loob ng spaceship sa mahabang panahon. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.